we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag amalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Tinamaan ng dengue ang tatlong magkakapitbahay sa Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Exclusive. Kalalabas lang ng ospital ng 13 anyos na si John Martin ng Barangay Pantal, Dagupan City matapos tamaan ng dengue. Nakaranas daw siya ng pananakit ng ulo at pagdurugo ng ilong hanggang sa manghina. Kinagabihan noon, nanirbis na kami. Nung tinakbo namin sa ospital, siyempre, doktor na yun eh. Chinying agad, may lumalabas na dugo. Dinggi na, kaya na-confine siya. Tinamaan din ng dengue ang dalawa pang residente sa lugar. Sobrang malamok din po kasi tas bahain po lalo na kasi may drainage po dyan. Kunting ulan lang po, grabe na po din yung baha. Puspusa ng misting operations ng City Health Office sa mga barangay para makontrol ang kaso ng dengue. Ang pinapriority namin po sir yung mga dengue cases namin po. Kasi nagmula noong may baha-baha natin, siyempre kailangan natin magpalinis tayo tapos after that, magpa-misting tayo. Sa tala ng Center for Health Development Region 1, umabot na sa 4,412 ang kaso ng dengue sa reyon simula noong Enero hanggang September 16, 2023. 21 na ang naitalang death case ng dengue sa reyon. Kung hindi po ito maidadala agad sa ospital at hindi po magagamot agad, maaari pong unang-una maging magkaroon ng komplikasyon yung ating pasyente. Paalala ng otoridad, panatilihing malinis ang kapaligiran, hanapin at puksain ang mga posibleng pangitlugan ng lamok. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Problemado ang mga mango grower matapos na tamaan ng peste ang ilang manggahan sa Calasiao, Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, nasa flowering stage na ang mga manggahan sa probinsya ng Pangasinan pero sa bayan ng Calasiao, problemado na ang ilang mango grower. Problema ngayon ng ilang mango growers sa Calasiao, Pangasinan ang pagtama ng pesteng anthracnose sa ilang manggahan. Kabilang sa tinamaan ng peste ang mga punong mangga ni Mang Crisostomo. Nakaschedule ngayong linggo ang pag-spray ng antifungal sa mga bulaklak ng punong mangga. Mamamatay dahil sa ulan, nabubulok yung mga bulaklak. Kung walang spray, masisira yung mga bunga. Ganito rin ang problema ng iba pang mango growers sa Barangay Longos. Kung hindi raw maagapan, tiyak ang pagkalugi nila ngayong taon. Paliwanag ng Municipal Agriculture Office, karaniwang tumatamang anthracnose kapag nagsimula ng mamulaklak ang punong mangga. Tinatamaan ng dahon, bulaklak at maging ang prutas. Nagkakaroon ng dark spot na sanhi ng fungus. Mahalaga itong maagapan para hindi na madamay pa ang magiging bunga ng punong mangga. Pagka nakita nila na talagang malala yung mga sakit o kailangan ng suporta, agad po namin pinaparating sa regional office para mabigyan po tayo ng mga suporta. Panawagan ng LGU sa mga apektadong mango grower na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan kaugnay dito. Chris, sa ngayon tuloy-tuloy yung assessment o yung monitoring ng Agriculture Office sa mga manggahan. Sa ngayon, hindi pa naman daw ganun kalawak yung pinsala sa mga manggahan pero nakatakda silang magbigay ng assistance kung kinakailangan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pasintabi po natagpuan sa bakura ng isang bahay sa Pinigan Abra ang isang sanggol na babae na isinilid sa eco bag. Tutukan sa report.
Nasa pangangalaga ng Social Welfare Office ang babaeng sanggol na ito matapos matagpuan sa compound ng isang bahay sa Poblacion West, Pidigan, Abra. Kwento ni Aileen Pilar, naglalabas siya sa gilid ng kanilang bahay nang mapansing may mga dumaan na dalawang babae sa kalsada. Lumabas siya kasama ang kanyang mister hanggang marinig nila ang umiiyak na sanggol. Nakita mi jay obeng jayanti batog ti balay mi jay karuba mi nga naka idisodyayon. Nakasilid sa malaking eco bag ang sanggol. Hindi naman nila makumpirma kung ang dumaang dalawang babae ang nag-iwan sa sanggol sa lugar. Wala raw naninirahan sa bahay kung saan iniwan ang sanggol. Agad naman nilang ipinaalam sa pulisya ang insidente. Ipinatingin na rin ang sanggol sa RHU at posibleng 4 hanggang 5 araw na mula nang isilang ang sanggol. Ti processing nanto dagito yung documents na tapno ti kastakit maikan tayo mat iti dignidad. Maikan tayo mat kung kuna tayo nga right to a name iti child, right to a nationality, right to a family. Dinala na sa Reception Studies Center for Children sa DSWD Cordillera ang sanggol. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Hindi bababa sa 15 residente sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan na biktima ng online hacking. Narito ang exclusive report ni Russell Simorio. Hindi bababa sa 15 residente sa barangay Nibaliw, Mangaldan, Pangasinan ang nabiktima ng online hacking. Kabilang na riyan si Gemma. Nagsimula raw ang lahat sa isang link na pinagpasapasahan sa social media. Nang pindutin ang link, ilang minuto lang, hindi na ma-access ng mga biktima ang kanilang social media account. After that, nahack na, wala na. Biglang yung Facebook ko biglang off na. Hindi ko na magamit. Yung account ko na ginamit nila para mag-set ng link ulit sa mga friend ko. Ang malala, ginagamit ng hacker ang social media account ng mga biktima para manghingi ng pera online. Isa rin sa nabiktima ng online hacking, ang anak ni Marjorie. Yung account ng anak ko na-hack, ngayon may humihingi ng load at saka pera. Sabi nila, humihingi sila ng load na 600. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Unit sa Pangasinan, umaabot sa 5 reklamo ng online hacking ang natatanggap nila kada araw. Yun nga lang, hirap daw silang matukoy ang mga hacker. Nagiging domino effect yun, yung mga hack account nang-hack ulit ng ibang account. And sa mga iba naman po nang i-scam din po yung mga hack account. Paalala ng otoridad, iwasang pindutin ang mga ipinapadalang link hanggat hindi nasisigurong lihitimo ito. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Bagong LPA posibleng pumasok sa PAR ngayong weekend ayon sa Pag-asa. Tutukan sa report. Wala nang bagyong umiiral ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pero may bagong low pressure area na minomonitor. Patuloy na ang paglayo sa bansa ng bagyong Jenny na tinatawag na ngayon sa international name na Kainu. Ang bagong LPA naman huling namataan 1,610 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, pakaluran ang pagkilos nito at posibleng pumasok sa PAR ngayong weekend. Wala pang epekto sa bansa ang LPA pero ang habagat na hinahatak pa rin ng bagyong Jenny at localized thunderstorms patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa Tarlac, Nueva Ecija, Benguet, Isabela at Kalinga. Bahagya namang mababawasan ng ulan pagsapit ng gabi. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Chris Zuniga, 1 North Central Luzon. Samot-saring laruan tampok sa 4th North Expo 2023 sa Baguio City. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilao. Mabubusog ang inyong mga mata sa dami ng mga laruang makikita. Talaga namang nostalgic feels ang vibes ng libo-libong laruan na bida sa 4th North Hobby Expo 2023 sa Baguio City. Nagsama-sama ang mga art toy designer, cosplayer, artist, gamers at enthusiasts. All shapes and sizes ang mga nakadisplay na mga laruan, mula sa pinakamaliit hanggang sa life-size na characters. Meron ding anime, manga characters, robot at superhero characters. Was an idea to gather all kinds of hobbies in one big venue
para lang po magkakilala at saka makahanap yung mga tao ng kanya-kanya nilang hobby and passion po. Tampok din ang mga laruan na likha ng art toy designers tulad ni Angelo Giboni mula Manila at artist na si Ken Hensley Racho mula Cebu. For the inspiration, it depends on the artist. For me, I'm pulling it out based on my experience and also my likes and hobbies. I like cyberpunk, mechas, robots. Kinakabahan ako kasi wala akong experience on mga conventions na ganito. And this is actually the first time and I'm glad it's here in BCC because the weather is nice and people are very nice. Samantala, kaisa rin ang GMA Regional TV and Synergy bilang official media partner ng 3-day event na magtatagal hanggang sa Linggo. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay matapos bumangga sa SUV ang isang 37 anyos na rider sa Dagupan City. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Patay ang 37 anyos na rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa papalikong SUV sa bahagi ng Barangay Maluwad, Dagupan City. Kinilalang biktima na si Christopher Mateo, residente ng Barangay Pugot Chico, Dagupan City. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian din ang buhay dahil sa tinamo matinding sugat sa katawan. Pauwi na sana ang biktima ng mangyaring aksidente. Labis ang pagdadalamhati ng naiwang kaanak ng biktima. Hindi pa rin ako naniniwala dahil lagi naman kung na didisgrasya minsan natutumba sa motor. Kaya lang, hindi ko naman po akalain na ito na pala yung hindi ko na dyan magpipisa. Biglang nakasalubong itong isang vehicle, yung vehicle 2 natin. While taking left turn, papasok doon sa may gate nitong vehicle 2 natin, aksidenteng nagkabanggaan sila. Inihahanda na ng PNP ang kasong kakaharapin ng driver ng SUV. Wala pa siyang pahayag. Nagmumotor na sana gumamit ng helmet and other protective gear, lalo na ngayon tag-ulan, madulas yung kalsada, para maiwasan natin yung mga related na incident gaya nito. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Nahulog naman ang isang pampasaherong jeep sa gilid ng Batu Ferry Bridge sa Barangay Santo Domingo, Bambang, Nueva Vizcaya. Ayon kay Police Major Romeo Barnachea Jr., hepe ng Bambang Police Station, nawalan ng preno ang sasakyan kaya umiwas ito sa kasalubong na sasakyan hanggang sa tuluyang mahulog. Itinakbo sa malapit na pagamutan ang 16 na kataong lula ng nasabing jeep na papunta sana sa bayan ng Solano. Samantala, pinalawig ng otoridad ang poultry ban sa lalawigan ng Pangasinan. Narito ang report. Pinalawig ng probinsya ng Pangasinan ang temporary total poultry ban sa 17 probinsya. Kabilang rito ang mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Sultan Kudarat, Benguet, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao, Isabela, Quezon, Kalinga, Aurora, Ilocos Norte, Capiz at Batangas. Ibig sabihin, bawal munang magpasok sa probinsya ng Pangasinan ng mga livestock gaya ng pato, pugo, kals, kalapati, manok panabong, iba pang klase ng ibon at byproducts nito mula sa nasabing mga probinsya. Hindi pa po na-uplift yung kanilang red zone pagdating ma'am sa AI section. To ensure ma'am yung ating province na ma-maintain po natin yung AI free. Asahan din umano ang mas mahigpit na animal quarantine checkpoint sa borders ng probinsya upang mamonitor ang mga dokumento ng mga produktong ipapasok sa probinsya. Hindi naman maiwasan ng ilang poultry breeder gaya ni Gilbert mula Mangaldan, Pangasinan na mangamba kaya binabantayan din nila ang kalusugan ng kanilang mga alagang manok. Ito, pag bagong hatch to, vaccine kaagad. Kailangan malinis. Malinis ang kulungan, malinis ang pagkain, tubig, palit palagi. Maaari ring maging carrier ng virus ang mga taong nanggaling sa nasabing mga probinsya. Mainam na magkaroon ng foot bath sa mga kulungan at iwasan na lamang na magpapasok ng ibang tao rito. Sa ngayon, nananatiling avian influenza free o bird flu free ang probinsya ng Pangasinan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.
Iligal na pagdaan ng ilang motorista sa Kalye Crisologo posibleng magdulot ng pinsala sa mga lumang bahay ayon sa Vegan LGU. Tinutukoy ni Ivy Hernando. Ignorance of the law excuses no one. Pero sa kabila ng mga batas at ordinansang ipinatutupad, abay marami pa rin umanong pasaway. Gaya na lang ng ordinansang ipinatupad para mapangalagaan ang Vegan Heritage Site na itinuturing din na isa sa 7 Wonders of the World. Ipinagbabawal ang pagdaan ng mga sasakyan sa pamosong Kalye Crisologo, maliban sa mga kalesa at siklista. Nakakalungkot din na may mga locals pa rin naman na mga sumusuway sa ating batas. Pero we make it sure naman na may bibigyan sila ng kaukulang parusa or penalty. Kahit may mga karatula, marami pa rin daw ang turistang lumalabag. Pero bakit nga ba ipinagbabawal ang pagdaan ng mga sasakyan sa Kalye Crisologo? Well, it's one of the conservation efforts para protektahan ang mga ancestral houses. Kasi pag dadaan yung mga motorized vehicles dyan, masishake yung foundation. So may tendency na masisira sila. Binabalewala yung signboard kasi pag nahuli na sila, tinitikatan namin. Yung reason nila, hindi namin napansin. Yun lang. Tanging pagtawid sa mga kanto ang pinapayagan. Bawal din ang pagdaan ng mga truck kahit sa Plaridel Street. 500 piso ang multa sa bawat paglabag. Panawagan ng city government, ingatan ang yamang nagbibigay pagkilala sa lungsod at hanap buhay na rin sa marami. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Sa patuloy na bakbakan sa NCAA Season 99, ginulat ng Arellano Chiefs ang LPU Pirates sa kanilang outstanding performance sa first half ng laro. Ito'y nang pumutok si JL Capulong para bitbitin ang Arellano sa 19-point lead 29-48. Pero pilit itong idinikit ni Pirates team captain Enoch Valdez sa kanyang triple straight basket sa third quarter. Ininda naman ng LPU ang pagka-fouled out ni Sean Umali. Pero inalat din ang Arellano nang maging scoreless sa loob ng 7 minutes. Dahil sa mainit na palitan ng score, humabol ang LPU at umabot ang game sa overtime, 75-all. Sa OT, dahil sa back-to-back 3-pointer ni JM Bravo, nagdire-diretso ang Pirates para magwagi sa laro, 89-77. Bukas, Sabado, magtatapat ang Perpetual Altas at JRU Heavy Bombers sa Game 1 at San Sebastian Stags laban sa San Beda Red Lions sa Game 2. Mapapanood yan 9:30 a.m. at 3 p.m. live sa GTV. Sa iba pang balita, Bicol dishes na kinalas at laing pasta matitikman na rin sa Calasiao, Pangasinan. Ating lasapin sa report. Hindi na kailangan pang magtungo ng Bicol Region para matikman ang ilan sa mga ipinagmamalaking putahe ng mga Oragon. Malalasap na kasi ang Bicol dishes gaya na lamang ng kinalas at laing pasta sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ito ang ipinakilala ng Pangasinenseng si Ching Milan na nakapangasawa ng isang Bicolano. Kasi pansin namin parang wala naman talagang nagsuserve ng Bicol dishes. Tas husband ko, Bicolano, sabi niya, why not showcase yung Bicol dishes para malaman din or mapatikim din natin sa mga Pangasinense. Una sa Bicol dish, ang kinalas na kahalintulad ng mami. Halos kahalintulad din ito ang ingredients. Una munang blinanch ang noodles, saka inilagay sa bowl. Sunod ang special sauce. At toppings gaya ng garlic, onion leeks, pork meat, chicharon at boiled egg. Sunod ang broth o pork stock. Ready to serve na ang kinalas with calamansi and chili on the side. Mas try din ang laing pasta. Painitin ang mantika sa kawali, ilagay ang bawang, sunod ang laing at spaghetti noodles. Haluin at saka ilagay sa pasta bowl. Lagyan ng toppings gaya ng chicken meat, cheese at parsley. Perfect combo rin ito with bread on the side. Masarap talaga itong kainin sa harong. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Traffic rerouting scheme ipatutupad sa Dagupan City simula sa Linggo, October 8. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Maagang nag-abiso ang Public Order and Safety Office sa mga motorista sa ipatutupad na traffic rerouting scheme na magsisimula sa Linggo, October 8 sa Dagupan City. Magiging one-way na rin ang Arellano Street para bigyang daan ang pagpapatuloy ng road elevation. Tinambakan na kasi ang isang lane ng kalsada. Magiging hamon umano sa poso ang epekto ng ipatutupad na one-way. Kasi kung wala naman yung mga ginagawang construction, yung 80 na tao, pwede na. Oo. Kaso lang, kaya nga nagiging kulang kasi unang-una nandyan yung dawol. Hanggang ngayon binabantayan pa namin. Alinsunod sa traffic rerouting scheme, ang mga motoristang manggagaling na lamang sa Bunuan area ang pinapayagang dumaan sa Arellano Street. Pero sa New De Venecia Highway na dadaan pabalik. Problema, wala na kami kikitain nun. Kasi mahabang biyahe na, tingnan nyo naman yung ikutan, parang downtown, gano'n. Malaki yung kukonsumin namin sa gasolina. Tapos ang bayad lang 30. Logi masyado. Kaya kung dito, makikipagkontrataan na lang kami. Iikot kasi ng pantal. Tanging emergency vehicles lang, gaya ng ambulansya at fire truck, ang papayagang dumaan sa Arellano Street mula sa downtown area. Humihingi ng mahabang pasensya ang poso sa mga apektadong motorista habang sinisikap na mapabuti ang lagay ng kakalsadahan sa lungsod. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Presyo ng mga bulaklak sa Ilocos Norte inaasahang tataas ng 30 hanggang 50 pesos habang papalapit ang undas. Ang detalye sa report ni Gab De Luna. Asahan na raw na tataas ng 30 to 50 pesos ang iba't ibang bulaklak at flower arrangements habang papalapit ang undas. Tumaas daw kasi ang shipment fee at presyohan ng mga supplier ng bulaklak. Sa pamilihan ng Lawag City, ang Malaysian Moms na dating 150 pesos per bundle, ngayon ay nasa 250 pesos na. Ang dating 25 to 50 pesos per stem ng rosas, nasa 80 to 100 pesos ngayon. Ang regular arrangement na 150 pesos tuwing undas, mabibili na sa halagang 200 pesos. Kung magkano yung budget nila, yun ang gagawin na lang namin para makabenta kami. Wala tayong magagawa kung ganyan ang presyo kasi once a year lang naman natin makakabili ng bulak para sa ating mga mahal sa buhay. Samantala, abala na rin ng mga caretakers sa paglilinis sa ilang sementeryo sa Lawag City, Ilocos Norte. Mas dumami raw kasi ang matataas na damo at mga basura na kailangang linisin. Nag-rubber na napabayaan simula nung nagbagyo. Talaga mahirap, ma'am, kasi yung mga marami mga damo, malaki matataas sila. Saka makapal, masyado sila makapal. Inagahan namin ngayon kasi kasi mabagyo-bagyo. Problema rin ng mga naglilinis ang maulan na panahon dahil sa gabal daw ito sa kanilang paglilinis. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, ilang magsasaka sa bayan ng Mangaldan nalulugi na raw dahil sa kakaunting ani ng palay. Narito ang report. 3 beses na nalubog sa baha ang pananim na palay ni Romer sa Barangay Amansabina, Mangaldan, Pangasinan. Nadismaya raw siya at naisipang magtanim muli ng punla, pero mas lalo raw siyang malulugi sa gastos. Hanggang sinubukan niya ang pataba na inirekomenda ng Municipal Agriculture Office. Hanggang sa lumago ang pananim at ngayon nakatakda ng anihin. Oo, laki na talaga kasi maraming gastos. Saka makikita mo ganun, wala nalubog sa baha, nakakaproblema rin. Inapplyan ng organic fertilizer, kaya yun ang nagpatibay ng pag-survive ng kanyang palayan. Pero aminado si Romer na mas kaunti ngayon ang maani niyang palay dahil na rin sa epekto ng kalamidad. Pinadapa rin kasi ito ng malalakas na hangin at ulan. Ang pagdiskubre sa mga iba't ibang klase ng pataba na makakatulong sa pagpapatibay ng punla ang isa sa binibigyang pansin ng Agriculture Office para matulungan ang mga magsasaka na apektado ng kalamidad. Itong anihan ng wet season ngayon, may mga farmer na bababa ang expected yield nila kasi yung sunod-sunod na nadaanan po ng baha. Yung mga ibang farmer natin, hindi na sila
ulit, hinintay na humupa yung baha, at least nakasurvive ang kanilang mga pananim. Aminado rin ang tanggapan na may bahagyang pagbaba ng 10% ang produksyon ng palay sa bayan dahil sa epekto ng nagdaang kalamidad. Pero hindi naman daw ito gaanong makakaapekto sa supply ng bigas sa bayan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy na dinarayo ang Mount Pulag na tinaguriang Playground of the Gods dahil sa picture-perfect na tanawin. Ating pasyalan sa report. Mga kapuso, hanap nyo ba ay challenging na adventure at picture-perfect na scenery? Tara sa Luzon sa highest peak at pangatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas at binansagang the Playground of the Gods, ang Mount Pulag. May taas itong 2,926 meters above sea level at matatagpuan ito sa borders ng Benguet, Ifugao at Nueva Vizcaya. Itinuturing itong sagradong lugar ng mga katutubong nakatira malapit dito. Bago ang pag-akyat sa bundok, sasailalim muna ang mga hikers sa briefing at registration. Ang grupo ni Atashi na mula pa sa Pangasinan, hindi pinalampas ang pag-akyat sa sikat na tourist destination. Ito yung pinaka-paborito kong akyatin. Napakaganda, tingnan niyo naman yung tanaw. Actually, pang-anim ko na to, tapos ang dami ko na rin mga na-invite na mga kasama dito. Tsaka nag-enjoy naman sila. So far, nakakapagod papunta pero worth it naman po. Kung naghanap kayo ng sign sa new adventure, try nyo tong Mount Pulag. May paalala naman ang otoridad sa mga hiker bago umakyat ng Mount Pulag. All hikers should make a reservation. Kailangan magpa-book and then kailangan ng medical certificate to make sure na lahat ng maakyat healthy. And then of course, we are always emphasizing on the garbage. Lahat ng basura should be brought out of the park. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, 80 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.